Miss Aina, na na-realize mo na hindi sapat ang regular income at kailangan mo nang mag-level up? Ayan, ang ganda ng tanong, no? Pero bago yon, di ba, online seller na banggit ko kanina. Siguro, itatat, ulit. Sige lang, sige lang. Ayan, di ba, Ma-edit. online seller, kung ano-ano pong ibinebenta ko, as in, lahat ng uso, lahat ng pwede pagkakitaan. Kasi naniniwala ako, everyday, kailangan, hindi lang learnings yung kailangan ma-adapt. Dapat, everyday, may income. Ayun. So, nung online seller ako, happy naman ako sa ginagawa Ano ko. yung mga product na binibenta mo? Yung mga products na ginagawa ko, binibenta ko, unang-una, malapit kasi kami sa school. So, nagtry ako ng magtinda ng mga fishball, kikiam, siomay. Ayan. Tsaka, yung mga, yung mga napapanahon, kumbaga mga Silvanas, alam mo yung basta uso na food. Ayan. Pero ang una ko talagang naibenta, undergarments. Ayan, tapos napunta sa food, iba-iba. Basta, ang ginagawa ko, meron din akong page. Ayan, ang binebenta ko ay mga bags. Ayan, so, ang ginagawa ko, hindi ako yung taong divisoria. Ako yung tao na pinaka third party. Kumbaga, kausap ko supplier, kausap ko client. So, ako yung bridge. Middleman. Ayan, middleman. So, ganun yung ginagawa ko. Sa pag ganon, natutuwa ako kasi everyday, hindi ako nawawala ng benta. Ang markup ko doon, 300, 500. Pag talaga, malaking amount, so, nagpapatong ako ng nasa 1K to 1.5. Ayan, so, dun pa lang tuwan-tuwa na ako. Nung online seller ako, parang napantayan niya yung kita ko nung empleyado ako. Kaya tuwan-tuwa ako. Happy ako, nasa bahay ako, kasama ko yung mga anak ko. Ayun. Ayan. And then, kailan mo na-realize, Miss Haina, na ikaw lang ang responsable sa income mo? Ano nga ulit yun? Na, kumbaga, wala kang ibang pwedeng, though you mentioned na may asawa ka, pero kumbaga parang na you need to be, kailangan mo maging responsable para kumita ka ng pera. Na hindi mo kailangan hindi mo need na umasa sa iba para kumita ka. Sige, next question. Kung medyo mahirap next. Parang, nasagot ka na kasi mahilig siya bumili. Oo, sige. so, Kailangan niya ng ayaw niyong humihingi. Okay, sige. Okay, Miss Haina, ano ang ginagawa mo araw-araw na karamihan ng tao tinatamad o iniiwasan? Gawin yun. Ayan. So, kasi ang mga Pinoy, sa totoo lang, minsan parang pinagpapabukas yung mga dapat naman talaga ginagawa. So, yung procrastination, yun yung tinatawag. So, natutunan ko yun kay Madam Kim tsaka kay Sir Tom na hanggat may naiisip ka na gagawin mo, wag mo na ipagpabukas. So, pagkakagising ko, ang una ko talagang chinecheck yung chat box. Ayan, nag-good morning sa mga downlines. And syempre, tinitingnan ko yung mga activity din ng mga downlines. Kung may mga gustong ikadi, kung may mga gustong kausapin. Ayan, so sa totoo lang, yung buong araw ko talaga, iPhone lang. iPhone, ginagawa ko siya buong araw. At ang maganda kasi dito sa negosyo natin, yung iPhone, tayo yung boss. So, hawak natin yung oras natin. Kaya, alam mo yun, anytime, pwede natin gawin ng business. Yun yung maganda. So, Miss Haina, from being an online seller, paano ka naman napunta ng iFirm? Ayan, from online seller, napunta ako sa iFirm, may nag-introduce sa akin na kaibigan ko. So, nung time na yon, sobra akong hindi ganun ka-okay pag naririnig ko yung MLM. Ayan, so, kaya nung in-invite ako, sa sobrang kakulitan ng taong nag-invite sa akin, sabi ko, sige, papayag na akong presentan. Sinama ko pa yung kapatid ko kasi nung time na yon yung kapatid ko,
kasi naging housewife na lang kaming dalawa. So naghahanap kami ng extra income. Sabi Hindi ko, ka na nag-online selling nito. nag-online selling pa rin. Pero bahay lang talaga. Yung kapatid ko, bahay lang din. Sabi ko, bakit hindi natin i-check yung negosyo daw na pwedeng yumaman, na pwedeng kumita. So, check natin. Tapos, yun nga, diniscuss sa amin ng kapatid ko. Wala ako naintindihan totally. Pero yung kapatid ko yung tanong ng tanong. Wala ako naintindihan, pero alam mo ba ma'am, right after ma-present yung business, nag-join ako. Kasi bakit? Unang-una, nagtiwala ako sa taong nag-invite. At the same time, nagtiwala at the same time, nagandahan. Nagandahan ako dun sa business. Kumbaga, ang tumatak sa isip ko, retailing eh. Kasi nag-online seller ako. So, yun lang yung talagang tumatak sa isip ko. The rest, hindi ko na talaga naintindihan. Ang kapatid ko yung tanong ng tanong. Ayan, nag-join ako, pero buti na lang. Kasi, nung time na yon, dun pala magsisimula yung napakagandang pangyayari sa buhay ko. Ayan, as in talagang umikot yung buhay ko 360 degree. Anong year ka nag-iFern? Nag-join ako 2017, November. Ayan, Magkano yung total income mo? Magkano yung Up to date? pinakamalaking kinita mo in 1 month? And ano na yung mga nabigay sa inyo? para sa mga di nakakaalam, nung nag-join ako sa iFern, dahil di ko naman talaga naintindihan, 9 months ako nag-focus sa retail. Benta. Umano lang ako, parang tumaas lang yung belief level ko nung gumaling yung kapatid ko sa heart problem. Meron kasi siyang rheumatic heart disease. Right after ko mag-join, 1 week after, 7 days, nagising na lang siya isang umaga, hindi siya makalakad. May Ito yung rashes, sister may mo na lagnat. kasama mo during the presentation. Okay. May rashes, may lagnat, masakit ang joints, kinailangan niyang gumapang sa pagkakatulog. Ayan, para lang makapunta sa CR. Kasi nung time na yun, OFW asawa niya. So, ang kanyang mga anak lang yung kasama niya sa bahay. So, imagine yung products natin na inintroduce sa amin, yun yung nakapagpagaling sa kapatid ko. 15 years na pinapainom siya antibiotic every day. Sa tulong ng products ng iFor, 9 months na lang. At ang maganda nito, ang kapatid ko, nag-normal siya mismo sa heart center. Imagine yung first doctor niya, anong ininom ng kapatid nito? From second, third, hanggang fourth opinion, wala na makita sa heart ng kapatid ko. Kaya simula nun, tumaas yung belief level, at maganda nun, yun nga, tumaas yung belief level, winorkout ko yung business. Nag-a-attend ako ng mga training, tapos inaral ko talaga yung negosyo. Tapos, simula nun, up to date, ang accumulated income ko going 18M. Wow. Ang pinakamataas na income per month, nasa 400, almost 500. Wow. Same kami ng asawa ko. Oh! Nag-500 siya during pandemic days. So, 1M kayo, o ba? At, parang ganon. Yun yung pinakamataas na naging income namin. Dito sa Galing. Ayan. So ano namang masasabi mo, Miss Haina, na challenges na face mo nung nag-start ka with iFern? Though you mentioned na you started sa retailing part. Nadalian ka ba? Nahirapan ka ba? Nadalian ako sa retailing kasi yun yung forte ko eh. Online selling. So, benta-benta. Marami na akong kakilala. Marami na akong cold leads na kakilala na nagtiwala na ako ay legit na seller. So, marami akong nabentahan. So, ang maganda nito, yung mga nabentahan ko, meron na magandang improvement sa katawan nila, na-convert ko sila into business partner. Ang challenges na sinasabi ni ma'am, may mga challenges din kasi bakit yung iba na inaloko, hindi sila naniwala agad. Kasi bakit hindi agad naniwala sila kasi yung hindi pa ako ganun knowledgeable sa business. Imagine, bakit sila magtitiwala sa akin? Para saan ang for hindi? Itatanong ko pa sa upline ko. 'Di ba? So, ang na-realize ko doon, kailangan mong aralin yung business mo para
magtiwala yung mga taong aalukin mo. Kasi hindi magtitiwala ang mga yan kung hindi mo alam ang pasikot-sikot sa negosyo mo. Totoo. Kung may isang mindset na kailangan agad i-adopt ng mga nagsisimula pa lang, kunyari gusto po nilang mag-business, ano yung masasabi mo na dapat na mindset na meron sila? Yung dapat na mindset na sa tingin ko ay kailangang i-adapt yung yung pagiging acne. Ayan. Kasi ibang industry to eh. So, ang ginawa ko, nag-empty cup talaga ako. Nakinig ako sa mga upline, yes upline, copy upline, lahat na ng, kahit di ko naiintindihan. Kasi sila yung kumikita ng malaki eh. So, kanino ba ako makikinig? Syempre sa kanila. So, ganun lang din yung ginawa ko. Ayan. Kaya, kumita ako ng malaki. Mm-mm. 'Di ba? Yun lang naman eh, kailangan mo lang itapon yung mga nalalaman mo. Kasi pag marami ka nalalaman, tas mataas yung pride mo, maigo ka pa, walang mangyayari. Ayun, so lahat dito na nagiging successful sa iFern business, ay pwede ba nang sabihin? Okay na, sige. Ayan, lahat ng nagiging successful dito sa iFern business, lahat sila, tinapon nila yung mga pride nila. Ayan, sinantabi muna nila, nakinig sa mga taong may resulta. Ayun. So, last question ko for you, Miss Haina. Kung, kunyari, nagpe-present ka sa akin, tapos ang tanong ko sa'yo, bakit ako dapat mag-join sa isang pharmaceutical distributorship company like iFern? Ayan. Dapat ka mag-join dito sa iFern kasi ito lang yung kaisa-isang company na may puso at kayang tumbasan kung ano man yung sipag at effort mo. Online seller ako before, never ko nakita yung worth ko doon. Tsaka, kumikita ako ng sakto lang. Pero dito sa negosyo na to, I tell you, believe me, yung sipag mo, tutumbasan yan, hihigitan pa, sobra-sobra yung kaya niyang ibigay. At ito lang yung kumpanya na grabe yung nasa tamang opportunity talaga. Wala nang iba, 'di ba? Wala nang ibang company na nakita ko na magandang-maganda. Ito lang. Ayan. Ayan. Thank you so much, Ayun ang